M Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sandra. 23 years old at nakatira dito sa Cainta, Rizal. Bata pa lang ako, iniwan na kami ng tatay ko at pinagpalit kami sa iba. Ang nakakatawa nga dito, 4 na bahay lang yung pagitan ng tinitirhan namin ni Mama at ang bahay ni Papa kasama ang bagong pamilya niya. Lumaki na ako nang ganito yung setup namin mga idol. Kahit magkahiwalay sila ni Mama, hindi naman ako lumaki na malayo ang loob sa papa ko. Pero ang totoo niyan, uhaw na uhaw ako sa pagmamahal ng isang ama. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Muli ito po si Sandra. And I thank you. Wow, bango ng pinipirito mo, Ma. Anong ulam? Wala, ito lang. Tilapia lang nabili ko sa palengke. Sarap. Ma, o nga pala. Sa Sabado, pwede bang magluto ka ng adobo? Yung masarap na adobo na niluluto mo lagi? Bakit? Ano meron? Ma, papakilala ko na kasi sana yung boyfriend ko si Adrian. Ano? Diyos ko, ba't papakilala mo na rito? Teka, papatayin ko nga muna ito. Kasi naman, Ma, medyo matagal na rin kami. 3 buwan na rin kami. Tapos, gusto ko rin naman makilala mo na siya para okay na lahat, di ba? Ay nako, Sandra. Huwag ka nga masyadong magmadali sa pagbo-boyfriend. Pag pinakilala mo na rito yan, baka madalas na rito yan, baka matulog pa rito yan. Di naman, Ma. Sige na ha, sa Sabado ha, magluto ka. Tapos iimbitahin ko si Papa na dito na rin siya kumain. Diyos ko, ewan ko kung maaaya mo yung tatay mo. Tsaka ayoko na nga makasama yung ama mo, pinagpipilitan mo pa. Basta Ma ha, magluto ka na lang. Thank you Ma. Pag nakilala mo si Adrian, sigurado ako magugustuhan mo siya. Ano? Seryoso ka ba dyan, Sandra? Papakilala mo ako agad sa magulang mo? Parang ang bilis naman kaya. Hoy, ano naman, di ba? 3 buwan na rin naman na tayo Tsaka ayaw mo nun, legal na tayo sa magulang ko. Sa magulang mo sana nga pinapakilala mo na rin ako Naku, hindi pa pwede sa ngayon. Alam mo naman na marami pa tayong pwedeng gawin. Enjoy muna natin to. At saka, pag napakilala natin yung isa't isa sa mga parents natin, pressured lang yun. Anong pressure dun? Kung seryoso naman tayo sa isa't isa, anong kailangan nating isipin? Di ba nga mas okay kung may basbas na ng mga magulang natin? Alam ko naman ang gayon, ang gandun. Pero alam mo, Sandra, mahal, darating din tayo dyan. Hayaan mo muna mag-enjoy tayo. Ako naman willing naman ako magpakilala yung sarili ko sa mga magulang mo. At ikaw din, pwede ko rin pakilala sa mga magulang ko. Ano ba naman yan? Pakiramdam ko, tinatago mo ko. Di mo ba ako mahal? Ayaw mo ba na maging legal tayo sa mga magulang natin? Sige na. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Talaga? Ibig sabihin, pumapayag ka na? Oo, pumapayag naman ako. Aasikasuhin ko lang yung mga kailangan kong gawin, ha? Promise ha? Promise. Thank you, mahal!
Buong akala ko hindi sisipot si Adrian sa bahay namin, mga idol. Tuwang-tuwa pa nga ako ng araw na yun eh. Dahil nandun din si Papa para makilala si Adrian. At for the first time in a long time, sabay-sabay kami naghapunan na parang isang buong pamilya, mga idol. Sobrang sarap nga sa pakiramdam na makita yung mga magulang ko na magkasundo sila sa lalaking napili kong makasama sa panghabang buhay. Kaya nga ito na rin yung tamang pagkakataon na sabihin ko sa mga magulang ko na meron na kaming paparating na munting anghel ni Adrian. Dito, sa sinapupunan ko, mga idol. Ano? Buntis ka? Opo pa. Nung nakaraan ko lang nalaman eh. Siguro 3 weeks pa lang ako ngayon. Ibig sabihin, pinatawag mo kami, ako, at saka yung mama mo, para sabihin na buntis ka. Ilang buwan pa lang naman kayo nagsasama ng Adrian na yon. Adrian, kausapin mo si Papa. Huwag po kayong mag-alala. Tito, pananagutan ko naman po yung anak ninyo. Parang imposible naman. Ngayon lang tayo nagkita. Tapos ito pa yung ibabalita ninyo sa amin. Hindi pa kayo nag-iisip. Parang mabadali naman yata ho kayo. Kasi na sinasabi ko, Sandra. Bakit kasi padalos-dalos kayo? Tsaka ikaw naman lalaki ka. Ngayon ka lang iharap mong pagbumuka mo rito sa bahay. Buntis pa ang anak ko. Ano bang trabaho mo? Pasensya na ho. Ahente po ako ng mga kotse. Diyos ko, ahente ng kotse. May kotse ka ba? Wala po. Ay, nako. Dapat naman nakala ko pag-uusapan natin dito, kaya ako pinatawag, may trabaho pa ako. Yung kasal ninyo. Ikaw ba, handa ka pang pakasalan nitong lalaki nito, Sandra? Pa, ano ba kayo? Kasal agad iniisip nyo wala pa kaming plano ni Adrian. Saan ba hahantong ito? Hoy, tandaan mo to lalaki ka. Pakasalan mo to anak ko. Nag-iisang babae lang yan. Kailangan, pakasalan mo siya. Yun lang ang gusto namin. At ako, gusto ko yun. Para maging legal kayo. Pag-iisipan pa po namin. Anong pag-iisipan? Nabuntis mo ng anak ko, pag-iisipan mo pa kung papakasalan mo. Mainam ka naman pala. Hoy, Adrian, bago pa lumobo ang tiyan nito ni Sandra, siguraduhin mo na pakasalan mo ang anak ko. Tama sinabi ni Nelly. Pagkasalan mo si Sandra. O sige na, kumain na tayo. Mauna na ako, mahal. Oh, pasensya ka na ha. Nagmamadali ka tuloy umuwi. Nabigla lang sila mama at papa. Okay lang yun. Ganon talaga maging reaksyon nila. Lalo pat buntis ka na. Dito ka na lang matulog. Malayo pa yung biyahe mo, di ba? Hindi, kailangan ko umuwi. Tsaka wala kasi akong dalang damit eh. Hindi, hihiram na lang ako ng damit kay Papa. Malapit lang naman bahay niya dito eh. 4 na bahay lang pagitan namin Hindi na. Nakakaya. Kailangan ko umuwi. Babawi na lang ako. Next time, dito lang ako matutulog, ha? Lumalalim na kasi yung gabi. Ba't ka ba nagpamadali? Pwede ka naman na matulog dito. Alam na naman nila mama na magkakaanak na tayo. Di na nila tayo pipigilan. Sandra, pasensya na. Kailangan ko lang umuwi. May kailangan lang ako check, ha? Baka kasi mamaya hanapin ako ng boss ko kinabukasan. Magawa ko na yung project na pinapagawa niya sa akin, ha? Sige na, babawi ako next time. Mag-iingat ka ha. Ito, bagay sa'yo to, ha? Pambuntis talaga tong damit na to. Tingnan mo ko. Halika na, isukat ko sa'yo. Ang pangit naman. Ano ba yan? Ang baho? Ano ka ba? Mas makakamura nga tayo dito sa ukay-ukay. Ano ka ba? Ano ba yan, ante? Sabi mo, ililibre mo ko ng branded na damit eh. Naku, wala pang ipon ng auntie mo. Oh, sige. Uy, yung pang ano ni baby ko ha.
Hindi ko Oo nga nga. alam to kung babae o lalaki. Ako ang bahala. Pagplanuhan natin yan. Sige, halo kayo ko muna ito. Maghanap pala ako dito na pwede pa sa iyo, ha? Pagbuntis. Sige, ante. Ay! Mahal! Ay, oo nga, kasawa mo yun. Tingnan mo nga naman, hindi niya sinabi na nandito siya. Adrian! Sino yun? Adrian! Adrian! Sandra, anong ginagawa mo dito? Ikaw anong ginagawa mo dito? Sino yun? Teka, halika muna. Aray ko! Halika dito. Aray ko! Sino yun, ha? Umalis ka na. Di mo na kailangan malaman kung sino yung kakausap ko kanina. Sino nga yun? Babalikan ko yung babae yun. Malandi yun, ha? Huwag na mag-iskandalo dito. Ano wag mag-iskandalo? Hinahawakan yung kamay mo, hinahawakan yung mukha mo. Asa na ba yung babae na yun? Rico! Huwag Oy, ka na malandi mag-iskandalo na! dito. Huwag ka na pumunta at bumalik doon sa Ano ba? loob. Sino ba kasi Dito ka yun? lang sa labas. Sandra. Asawa ko yun. Ano? Anong asawa? May asawa na siya. Anong asawa? Sige na. Sumakay na ng tricycle. Umuwi na kayo. Adrian, ano ang sinasabi mo? Asawa ko yun. Umuwi na kayo. Anong asawa? Ate! Adrian! Adrian, lumabas ka dyan! Adrian! Ano ba ginagawa mo? Pati dito sa bahay pinuntahan mo ako. Adrian, ano ba? Totoo ba yung sinabi mo? Asawa mo ba yun? Sandra, oo. Asawa ko yun. Anong asawa pinagsasabi mo? Eh, buntis ako. Adrian, manganganak na nga ako eh. Hindi ko alam eh. Mabubuntis ka kaya medyo nagka-leche-leche na tuloy yung buhay ko. Sandra, please lang. Umuwi ka na. Wala kang aasahan dito sa bahay. Adrian, Umuwi ka na sabi. please. Kung totoo ang asawa mo yun, huwag mo kong iwan, please. Sige na. Handa ako maging pangalawa mo. Basta huwag mo kong iiwan, Adrian, please. Oy, Sandra. Hindi pwede. Hindi ko kayang iwan ang tunay kong pamilya. Hindi ko naman alam na hahantong sa ganito yung relasyon nating dalawa eh. Eh, paano ko? Paano si baby? Adrian, sabi mo babakasalan mo ko. Umalis ka na. Bago pa dumating yung asawa ko. Adrian! Sandra, makinig ka naman sa akin. Umalis ka na. Huwag mo nang guluhin yung buhay ko. Adrian! Umalis ka na! Alis! Adrian! Sa isang iglap, naglaho agad yung pangarap kong makumpleto yung pamilya ko. Buong akala ko, mararanasan ko na rin yung tahanan na puno ng pagmamahalan mga idol. Pero nagkamali ako eh. Iniwan ako ng tuluyan ni Adrian. At halos araw-araw, niluluno ko yung pride ko para lang magmakaawa sa kanya na balikan ako mga idol. Okay lang sa akin kahit magmukha akong tanga. Kahit pagtawanan ako ng mga tao sa paligid namin. Ayos lang sa akin mga idol. Sa totoo lang, nahihirapan yung kalooban ko. Kasi ayoko matulad kay mama na iniwan ng asawa niya. Oh, saan ka na naman pupunta, Sandra?
Ano man pakailan mo, Tay? Huwag mo na nga pigilan. Saan bang ginagawa mo dito? Tinawag ko ang papa mo. Pa naman yan? Ano ba problema, Ma? Ba't ba pinipigilan niyo pa ako? Diyos ko, anong problema? Ikaw ang problema, Sandra. Araw-araw ka nang pumupunta dyan kay Adrian, ah. Hindi ka ba nahihiya? Lahat ng mga kapitbahay niya pinagsasabi nakakahiya ka. Buti nga hindi ka nire-report ng asawa niya sa pulis. Tama, sinabi ng nanay mo. Sandra, tinataboy ka ng lalaki na yon. Hindi ka pa ba nadadada? Anong gusto niya gawin ko? Ha? Hayaan ko na lang na masira yung pamilya namin. Mahal ako ni Adrian, Pa, Ma. Kung mahal ka ni Adrian, dapat ikaw yung pakikisamahan niya. Bakit mas pinili niya pa yung tunay niyang pamilya? Nahihiba ka na ba, Sandra? Bakit pa? Di ba ganun ka rin naman? Ha? Hindi mo naman din kami pinili ni Mama dati, di ba? Kaya anong pinagkaiba natin? Kagaya ka din ni Adrian. Kaya, pipilitin ko yung sarili ko. Kasi ikaw nga hindi mo kami pinili, di ba sumama ka sa kabit mo? Imali mo, sa akin sumama sa Adrian. Tumigil ka na! Oo, nagkamali ako. Pero ayaw ko namang maulit sa'yo yon. Ayoko magyari sa'yo yon. Dahil bilang ama, poprotektahan kita! Tumigil ka na, anak. Maawa ka sa sarili mo. Bakit, Ma? Naawa ka di ba sa sarili mo nung nagmakaawa kay Papa dati? Pare-parehas lang tayo. At wala ko ibang sisisihin kundi kayong dalawa. Ginawa niyong miserable yung buhay ko. Dahil ganyan yung sitwasyon niyo. Kaya pwede ba? Hayaan niyo na ako. Sandra, alam namin na nangyari pagkakamali. Kaya ngayon, tinutuwid namin ng nanay mo yon. Sana naiintindihan mo kami. Tama na pa! Mahal na mahal ko sa Adrian. Kaya wala akong pakialam. Kahit sabihan nila ako mukhang tanga. Sandra! Sandra! Paglipas pa ng ilang linggo, kahit masakit mga idol, pinilit ko na lang tanggapin na wala na sa buhay namin si Adrian nang magiging anak ko. Sa totoo lang, buong akala ko ikakamatay ko na yun mga idol eh. Pero laking pasasalamat ko dahil hindi ako pinabayaan ng mga magulang ko. Alam ko marami akong nasabing hindi maganda sa kanila mga idol. Pero nakita ko naman na ginagawa nilang lahat para gumaan lahat ng mabibigat sa akin. Hindi ko nga inaasahan na magkakasundo sila sa pagkakataon na to eh. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na may mga magulang nga pala ako. Siguro ngayon sila bumabawi sa akin mga idol. Kaya nga kahit papano, hindi na ako natatakot harapin ang bukas. Dahil alam ko, andyan si Mama at Papa sa likod ko mga idol. Salamat po ulit sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Sandra. Gumagalang.
Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun. Yan yung paborito ni Engineer Aurelio Sulit na kanta. Even if. Ayan, grabe naman yung pinagdaanan ni Sandra, ang kanyang IFM live drama. Nako, grabe to, Daddy Dong, ano. Pero kung ayaw na talaga sa'yo ng lalaki, kung hindi ka pipiliin, huwag mo na ipagsiksikan yung sarili mo. Totoo. Ganun naman talaga eh. Tsaka syempre, kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, hindi mo na yun dapat sisihin pa sa magulang mo eh. Kasi ganyan yung nagiging cycle, Daddy Dong eh. Sometimes, kung anong ba ng kamalasan natin sa buhay bilang mga anak, lagi nating pinopoint yung finger natin sa mga magulang eh. Not knowing yung mga decision natin ngayon sa buhay natin o kung ano mga ginagawa natin decision sa buhay, yun din yung kinakahantungan, kinalalabasan ng kung bakit nandito tayo ngayon. Diba? Partly, siguro may mali yung mga magulang natin in the past, pero ngayon, itatama mo yung present mo, yung kinabukasan mo, kasi you make the right decision para sa sarili mo, diba? Tanggapin yung nasa sitwasyon kung nasaan ka man ngayon. Kung ano yung magkocontrol mo. No? Kung ipipilit mo ang yes. sarili mo, mas lalong mabibigatan ka. Lalong-lalo na magkakaroon ng conflict at magugulo. Diba? Diyan ka muna sa pamilya mo, sa nanay at tatay mo. And hintayin natin. Diba? Baka kasi nasa ano pa yun. Parang kapag ganyang sitwasyon, nasa alapaap ka pa, Yes, buntis nasa hype ka pa, o, oo, ang daming ng emosyon. emosyon. Oo, emosyon. So, hintayin muna humupa. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!